Hello again. So, ituturo ko naman po sa inyo kung paano natin kukunin yung pinaka ship report and then yung pinaka sales report and then kung saan natin may kita yung mga reports which is yung X reading and then yung Z reading po. So, pagdating natin dito sa POS ulit, so nasa dashboard po tayo. So, kung halimbawa tapos na po yung operation or tapos na po yung shift nung isang staff natin and then kukunin niya po yung pinaka-report niya. So, ang mangyayari is i-click lang natin under sa dashboard yung end shift. Ang mangyayari po is kung shifting lang siya, so X reading muna tayo. And then meron tayong cashier declaration po dito or yung mga denomination. Kung halimbawa magbibilang na po yung cashier natin, kung ilan yung tiga hundreds, tiga thousands, and so on and so on. And so on and so forth po. So, kung halimbawa, meron akong dineclare na gantong amount, and then i-confirm lang natin siya. So, ang mangyayari po dyan is babalik lang ulit siya doon sa pinaka-login natin. And then, kung nakakonect na siya sa printer natin, meron siya magpiprint na X-reading report po. So, kung turnover naman siya, so ang mangyayari, babalik lang sa login siya. And then, mag-i-input lang ulit tayo ng password. So, syempre, panibagong ship siya. So, another change fund siya or yung petty cash po natin. So, ilalagay nyo lang ulit kung magkano po yung petty cash nung next shift po natin. So, kung halimbawa si closing na po is, ayun po, magko-close na po tayo. Tapos, ang mangyayari is, kukunin na po natin yung pinaka-daily sales report po natin. So, under pa rin sa dashboard. So, ang gagawin naman natin is, kiklik lang natin yung end shift. And then, ang mangyayari, mag-Z reading naman po tayo. So, ang process pa rin naman niya is kung magkano yung denomination niya or kung magkano yung dineclare niya. So, yung bilang niya. So, ganun pa rin naman siya. So, magde-declare lang tayo. And then, confirm lang natin siya. So, babalik na siya doon sa pinaka-login natin. And then, ipapakita ko naman sa inyo kung saan siya makikita yung pinaka-record niya. So, mag-login lang po ulit ako. Ang gagawin po natin is punta lang ulit tayo sa navigation menu. And then, punta ulit tayo ng end of the day. So, kung gusto niyo siya makita, may click naman natin siya dito. Makikita naman po natin siya. Ayan. So, makikita naman po natin siya dito. Yung X-reading report and then yung Z-reading report. So, sa Z-reading history, makikita rin naman natin siya. So, nandito naman yan. Ayan. So, printable naman siya dun sa printer po na ginagamit ng mga cashiers. So, ayan. So, makikita po natin. And then, meron din tayong date range dyan. Kung halimbawa po, gusto natin makita yung buong reports by this date, and then isa-save lang natin. And then, kung kailangan nyo po ng soft copy, ang gagawin lang naman natin dyan is, pupunta tayo ng sales book. And then, save natin. Or, etong icon na to, exported list reports po yung tawag po natin dyan. So, ang nangyayari po is, ang gagawin natin dyan is, yan, pwede natin i-export through Z-read o kaya yung X-reading po natin. So, yung sales book naman natin, makikita naman natin yung folder kung saan siya magsasave. So, kapag hindi kasi natin yung sales book, automatically yan, magko-convert siya to PDF. So, ayan. So, kapag sinave ko siya, open lang natin yung folder. So, common siya, nakalagay siya sa documents po. And then, hahanapin nyo lang po yung folder na ecopos_reports. So, upon click ko naman dito, so kung mapapansin nyo po, meron tayong sales book dito. So, ito po yung pinaka Z-reading reports po natin. Which is, if ever na naka-BIR po tayo, so ito po yung sinesend po natin sa BIR. So, meron yan. Meron siya through CSV. And then, meron din siya through PDF. So, ito naman yung itsura niya kapag naka CSV or naka Excel po. So, yun lang naman siya regarding sa mga reports po natin. So, sa next video po natin,
Ituturo ko na lang po sa inyo is kung paano po natin makita yung mga reports po.